Ayan na, bagong warship ng Navy parating na sa Pilipinas. Kompleto na, makabagong armas. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ayan na nga, no, meron na naman tayong bagong Navy, no, or warship Navy. Yan mga tol, no. Bagong warship ng Navy paparating na sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan at gagawa ng reaction ngayon mula sa channel ni Sir Romiel TV. Don't forget to subscribe po sa kanyang channel. Nandiyan po sa ibabaan link. At syempre kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At pakilike naman po ang ating video ngayon. Sa lahat ng mga nakakapanood po ng ating video ngayon, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. At sa lahat po ng mga bago natin subscribers at sa palagi pong nandiyan at nanonood ng ating video, i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Siguradong mawiwindang na naman ang China rito at mababaliw na naman ang China. Itong mga, ano tawag natin dito, mga insekto, mga tol, no? Alamin natin ang balitang ito at huwag na natin patagalin. Umpisa na natin. Let's go. Sa patuloy na tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, patuloy pa din ang pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa sa lahat ng Chinese vessels na sumusubok lumapit sa ating kalupaan at wala ni isang nakakalusot sa ating patrol vessel. Subalit sa sobrang lawak ng West Philippine Sea, hindi rin naman ito kayang bantayan lahat ng ating Philippine Coast Guard. At buti na lang ay maraming paparating na in-order na mga patrol vessels na gawa ng bansang France at Japan. Sa suma total, aabot sa lagpas 50 billion pesos ang halaga ng in-order ng ating Coast Guard at nasa 49 na barko ang darating sa mga susunod na taon na kaya ng bantayan ng malaking parte ng ating territorial waters. At least yung mga bilyones na yan, no, hindi napunta sa bulsa ng kung kani-kanino lang. At least may pinatunguhan mga tol, mga babayan, yung bilyong pera na yan ng Pilipinas, no? At yan ay magagamit natin sa pagbabantay ng ating soberanya, sa pagbabantay ng ating EEZ, sa pagbabantay ng ating karagatan, no? Laban po dito sa mga insekto. Wala nyo kayo lang meron na Pilipinas, parating na, magantay lang kayo at mapapraning na kayo nyo. Alay. Pagdating naman sa Philippine Navy, medyo matumal sa ngayon ang kanilang modernization program at pahirapan ng pagbabantay dahil nasa 6 lang ng kanilang warships ang kayang tumagal sa West Philippine Sea, tulad na lang ng ating mga Rizal-class frigates. Ngunit sa bagong magandang balita na ating nakalap, mayroong paparating na bagong warship ang Philippine Navy matapos inilabas ng Hyundai Heavy Industries ang isang video na kung saan tapos na ang bagong gawang Miguel Malvar class guided missile frigate at inaasahang darating na ito sa bansa ngayong buwan ng Marso. Wow. Ito na ang pinakamahal na warship na nabili ng Philippine Navy sa kasalukuyan na kung saan nasa 28 billion pesos ang ginastos para sa 2 vessels at ito din ang magiging pinaka-heavily armed na warship ng bansa dahil hindi kulang-kulang sa armas ang nasabing warship. Hindi ito katulad sa mga Rizal-class frigates na kung saan nagkakahalaga lamang ng nasa 17 billion pesos, ngunit kulang-kulang naman ang mga armas at hindi talaga matatawag na totoong frigate dahil hindi pa naikakabit lahat ng mga defense equipment nito. Samantalang ang mga Miguel Malvar frigates naman ay kayang magdala ng aabot sa 8 Sea Star anti-ship missiles na doble sa kasalukuyang dinadala ng ating Rizal frigates, kaya di hamak na mas malakas ang firepower nito. Pagdating naman sa anti-air capabilities, walang-wala ang mga Rizal class kumpara sa mga Miguel Malvar dahil mga Mistral air defense system lamang ang anti-air weapon nito kumpara sa bagong paparating na warship na kung saan armado ito ng isang Aselsan Gokdinez 35mm dual cannon
na kayang tamaan ng mapapalapit na missiles at aircraft at may range ito ng nasa 4 kilometers. Pwede na. At ang nagpatindi pa talaga sa mga Miguel Malvar ay ang nasa 16 nito na vertical missile tube launchers na kung saan paglalagyan ng 16 na MICA missiles na magiging pangunahing air defense weapon ng warship na kung saan may range naman ito ng nasa 20 kilometers. Masaya tayo na paparating na ang bagong warships ng Philippine Navy, ngunit hindi pa rin ito sapat at dapat pang mag-invest sa mas heavily armed na vessels na ino-offer ng ibang bansa na kung saan kayang magdala ng aabot sa 32 missiles at mas advanced din ang mga subsystems. Matatandaan din sa aking nakaraang video na pinaplano ng Department of National Defense na umutang sa ibang bansa upang gamitin sa pambili ng mga warships at maraming bansa na rin ang nagbigay ng mga offers nito, katulad na lang ng bansang France at Japan. Samantalang sa isa namang hindi magandang balita, sa mga proyekto naman na napanalunan ng Israel sa AFP Modernization Program, inamin ng Israeli company na Elbit Systems na mayroong problema sa kanilang mga delivery ng armas sa ating bansa dahil pinaprioridad muna nila sa ngayon ng Israel Defense Force dahil na rin sa kasalukuyang gera nito sa katabing bansa. Sa mga hindi nakakaalam, masyado ng delay ang delivery ng mga Guarani Armored Personnel Carrier na magkasamang ginawa ng bansang Israel at Brazil na kung saan nasa 28 ang in-order na ganito ng Army noong 2021 at nasa 5 pa lang ang na-deliver ngayong 2025. Dami pang hindi lang kulang, din ang mga Guarani ang nakakaranas ng delay dahil pati na rin ang delivery ng mga ASCOD Sabra light tanks ay apektado din sa sitwasyon ng Israel sa ngayon na kung saan nasa 10 pa lang din ang nakakarating sa bansa. Alam nating di kalidad ang mga defense asset na gawa sa Israel, ngunit hindi natin may kakaila na dapat nang maghanap ang ating hukbong sandatahan ng ibang supplier ng mga armored vehicles sa bansa dahil kailangan na ito ng ating army sa lalong madaling panahon. Well, yan yung isa sa nakikita natin problema talaga dyan dahil nga sa kasalukuyan, no? Ito nga Israel. Diba? Alam naman nating nasa kalagitnaan niya na ang pakikipagbakbakan. Diba? So, marami talaga mga armas, no? Lalo na sa production line nila. Itong mga tangke na to, hindi may po-produce kaagad dahil mas uunahin nila, no? Yung kanilang pakikipagbakbakan kaysa makapag-produce ng mga armas para doon, no, sa mga bansa na umorder sa kanila. Hindi naman sa sinasabi natin nga hindi tayo napaprioritize, no? Pero syempre, mas inuuna nila yung pangailangan muna nila sa ngayon. Dahil nga naman kung hindi nila uunahin yon, no, at babagsak din sila, mas lalong magkakaproblema dahil hindi na nila ma-deliver itong mga armas na to. At least, no, may pag-asa pa rin, no, na ma-deliver itong mga tangke na to, di ba? Dapat nang ikonsidera ng bansang iba pang ino-offer sa modernization program, tulad na lang ng mga Tigon 6x6 armored personnel carrier ng South Korea na kung saan nasa kanilang display noong ADAS 2024 at sana ay kasama ito sa bibilhin ng Army. Ganda rin, no? Pagdating naman sa mga tangke, maganda din naman ang mga ASCOD Sabra light tanks, ngunit kapag madidelay pa ng husto ang delivery nito, ay dapat na ring maghanap ng iba pang supplier ang Pilipinas na kayang i-deliver ang mga tangke sa lalong madaling panahon. Kabilang na nga sa ino-offer noon ay ang mga Kaplan medium tank na magkasamang ginawa ng bansang Turkey at Indonesia at kasalukuyan na rin ginagamit ng 13th Cavalry Battalion ng Indonesian Army at marami pang bansang interesado dito. Sa ngayon, nakadepende na lang din sa Philippine Army kung ipagpapatuloy pa nila ang pag-order mula sa Israel o maghahanap na sila ng bagong supplier ng armored vehicles. Alright, so yan mga tol, no? Ano sa palagay ninyo? No? Dapat ba tayong tumingin, no, ng ibang mga suppliers para sa mga armas na to, no? At mas maganda ba, no, na madagdagan ang ating mga warship para sa ating Philippine Navy? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, iniimbitahan ko kayo sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe. At kung kayo naman ay matagal na at ngayon ay nandito sa video na to, paki-like naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.